Mga ka-DIY, good morning ulit sa inyo. Hindi tayo gagawa ng mga DIY na motor. Hindi tayo magtutuning ng CVT o gagawa ng mga four wheels natin. Nagkaroon ulit tayo ng time, so kunting time lang naman to. Naisip ko na gawin tong solar natin. Yan. 10,000 pala to. Pero huwag na kayong maniwala dito pagka mga ganito plastic. Class A lang to. Pagka yung bakal or yung aluminum, yun ang original. Pag sinabing 300 watts, 300 watts. Ito, disclaimer hindi ko sinasiraan. Parang too good to be true. Di ba? Tapos ganito lang yung LED lights na, tapos 10,000 watts. Imposible yan. So ang gagawin natin, kasi ito, binigay lang sa atin, inayos natin kasi nasira na yung, may nasira dito na IC niya. Hindi gumagana, ginawa natin, sinolder natin, tapos gumana. Ayun, ang problema ay madaling malubat. Kaya naisipan ko na i-upgrade natin. So sa mga tropa dyan, o sa mga nanonood ng video na to, kung sa tingin nyo, mahina na yung LED lights ninyo, yung solar ninyo na LED light, ang gawin ninyo, ganito lang, gayahin nyo lang itong gagawin natin, okay? Mahina na yung solar LED lights nila, huwag kayong mabahala, baka bibili na kayo ng bago, pero choose nyo pa rin na bumili ng bago. Kung gusto nyo ng malakas, bibili kayo ng bago, mas mataas na amperes or watts, pero sa akin, ganito lang yung gagawin natin. So patayin muna natin to. Ganito talaga yung mag-automatic yan pag tinanggal mo sa may solar panel niya, yung panel mismo, okay? So ito, hindi na rin niya remote to. Remote to ng isang solar light ko na may sensor, yung pag gumagalaw ka, di ba? So ito yung remote niya, pwede naman dito. Kung tinagawa natin ng paraan, yan po. So ang gagawin natin mga ka-DIY, mas maganda pagka meron kayong heat gun or blower, yung pampainit ng hair dryer, ganun. Ito, heat gun nyo to dito, itong salamin na to. Pero baka mabasag nyo pag tutuklapin nyo kasi may sealant to. Pagka heat gun nyo to, yung tamang temperature lang, malambot yung silat nito. Pwede mo nang tuklapin, pero pagka hindi ka sanay dyan sa salamin, natatakot ka, ganito lang yung gawin mo. Dito mo na lang buksan. Kung sa amin, dito namin binuksan. Yan, pansamantala, ginamit natin yung battery niya, yung old na battery. Lagyan ko ng cable tie. Nagserbahan ko kasi ito ng mga 3 days. So, pagka binuksan nyo to, cut nyo lang, gamit kayo ng solder, butasan nyo. Yan o. So, ganito po yung itsura ng LED light sa ilalim. Yung solar ito yung LED lights. Ewan ko kung anong bilang-bilang to. Tapos ito yung motherboard niya o yung board niya. Tapos yan yung battery. Tingnan mo naman yung battery, napakaliit. Tapos 10,000 watts. Walang 10,000 watts na ganyan na ang liit ng battery. Parang yung double size A lang. O class A. Yan o. So ito yung sinasabi ko na nasira dito. Yan, yung paa ng IC hindi nakadikit doon sa board. Kasi dapat yan gagana yan. Isin na lang natin ito. May higpitan natin. Ang gagawin natin, yan, box tayo dito. Yan. Grabe laki. Rechargeable battery to ng solar. 3 piraso. Pwede din pang-4. Pwedeng 5. Depende na lang sa amperes. So yung kinuha natin, yan, 18,000 milliamperes. So 3.2 yung kukunin nyo na volt pang solar. Ang trabaho nito, pagka nag-charge may araw, nag-charge yung panel, dito siya nagsisave. Okay? So ang gagawin natin dito, kasi mayroon na siyang plug. Kakat na lang natin tong plug. Or pwede naman, tanggalin mo yan. Pero sayang din yan. I-connect na lang natin dito. Itatap natin. Tatap natin to dito. Mas maganda nga to kasi mas maganda yung wire na ginamit, makapal. Kaya sa mga gusto mag-upgrade ng solar LED light nila, lagay ko na lang yung link sa description below sa YouTube natin, tapos sa Facebook page para ma-order nyo sa Legit Store. Mura lang to, nasa 500 plus. Pagka mas mataas yung milliamperes, mas mahal. Pero depende pa rin sa brand sa store. Okay? So pag mapansin nyo, yung solar light ninyo na ganito, yung mabigat, ibig sabihin malaki yung battery. Quality yung ginamit na battery. Pagka plastic pero pagka yung aluminum o kaya bakal, mabigat po talaga yun. Kita mo na lang kung maganda yung liwanag niya pagkagabi. Okay? So, ayan. Gawin natin dito. Papansin nyo, yung black and red, dalawang wire lang naman yan. Black and red lang naman talaga yan. Nakalagay dito sa may board. Kakaroon siya ng connection. Yan. Tapos ita-transfer niya, i-convert niya into battery, milliamperes dito. So
So, ganun yung connection niyan. Pero sa atin, dito na lang na, hindi, instead na solder natin to, kung wala kayong pang solder, mas maganda i-solder nyo dito. Kung saan din nakatap itong black and red. Pero sa akin, itatap ko na lang dito. Dito sa wire nitong old battery o yung stock na battery niya, tatap ko na lang. Ang problema nga lang kung saan natin ito ilalagay kasi masyado malaki. Yan, ang disadvantage lang ito pag mag-upgrade kayo, ano nyo na lang, sukatin nyo na lang muna to kung pwede yung isa, dalawa o tatlo. Medyo napasubra tayo sa dami ng nakuha natin kasi hindi siya magkasya dito. Okay? Yan. Hindi siya magkasya dito. Pero kung tatanggalin mo siguro to tapos ito ililipat mo ang pwesto, pwede. Pwede siguro dito mga isa o dalawa. Pero ang tatlo to, so ang gagawin natin, magbubutas tayo dito. Ito, tapat natin dito yung butas. Para tatap na lang natin to dito. Tapos yan, lalagyan na lang natin ng glue. Dito natin lalagay. Kasi hindi naman to nababasa. Sa ano naman to sa indoor. Butas natin ganyan. O, diba? Tanggalin natin tong board para mas magawa natin ng maayos. Yan. Hindi masyadong masikip. Yun, no? Tap na lang natin dito. Yan. Kasi pag nakalagay ito doon, pwede natin ilabas yung battery, pwedeng hindi. So, iwasan nyo lang pagka ginagawa nyo to, baka mapatid o matanggal sa mga pagka-solder. Ito na lang yan sa labas. Indoor naman to eh. Make sure na pag maglalagay kayo dito sa labas, pang-indoor nyo kasi para hindi mabasa. Dapat waterproofing. O yan, bubutasan na natin. Dito natin lalagay yung wire. Medyo palakihin na lang natin ang butas. Ingatan nyo lang na baka maano nyo itong yan, okay na yan. Next thing na gagawin natin ito, pula natin. So pagka naputol na yan, ito kasi yung crimping ko eh. Yan. Yun. Dito, ano na rin natin. Ganyan yung procedure na gagawin natin. Tapat natin dito. Pasok natin yan. Lalagyan na lang natin ng glue mamaya para di makapasok yung tubig. Yun na. Tap lang natin dito. Okay na. So yan, pinuputulan na natin. Binabalatan na natin tong wire ng stock battery. Yun, pinabalatan na natin. Lalagyan na natin. Yan, kinakabit na natin isang wire. Yung red yung inuna natin na itap doon sa red din ng stock na wire. Yan, nilalagay na rin natin ng tape para hindi magbigitan yung wire. Dapat quality. Gawa. Para safe, walang short circuit. So yan, tapos na nating nagawa. Pero sa akin, dito ko kasi nilagay. Pero pag sa inyo, pwedeng isa na lang nilalagay nyo para magkasya dito. Depende kasi sa size ng battery. So bago kayo bumili nito, ano yung sukat nito para magkasya dito sa loob. Okay? Pag hindi magkasya dyan, nagkamali kayo ng kuha, pwede naman dito sa labas. Kaya lang, make sure na pang indoor, hindi yung pang labas para hindi siya mabasa. Yan, nilagyan din natin ng cable tie para hindi mahulog. Kapit na natin. So ayan, make sure sa mga pinagtapan nyo na walang open wires kasi delikado. Baka mag-cause ng sunog. Okay? Dapat yan naka-tip ng maayos yan. Balik na. Yan. Ipitan nyo yung tama lang para hindi mag-straight, hindi mabiyak yung plastic. Yan. Dapat hindi gumalaw-galaw. So, ano yan? Ngayon, ang gagawin natin, testing muna natin bago natin isisil to. Kung tama yung pinagkabit natin. Ayun. Gumana. So, ang gagawin ko dito, papailawin ko to ngayong umaga para ma-drain natin to. Gusto ko na ma-drain tong malaking battery, yung laman niya, pati yung maliit, para i-charge ulit, para makita ko kung ilang oras siya bago maubos. Kasi dati ito, yung maliit, naubos yan mga 4 hours, naubos na siya. Pero ito, may malaking battery na siya. Tingnan natin, check natin, observe natin kung ilang oras siya.
magkakaroon ng power. Yan ang gagawin natin, i-full blast natin yung ilaw niya na liwanag para tingnan natin kung hanggang saan. Kasi ito yung pinaka-minimum niya, low. Yan. So hanggang 12 yung mode niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So pag 13 na, magbiblink yan. Yun, kasi kung baka yun yung sagad niya. Kung napakalakas, oh. Maliwanag yan. Sakaling tapat, liwanag po. Try natin na ganyan. Kita nyo itong mga ilaw dito. Yan yung para malaman nyo, indicator na para malaman nyo kung nag-charge. So, dapat yung tama-tama. So, check natin sa labas. Yun. So, okay naman siya. So, ngayon, pipix na natin. I-send na natin itong mga ito. Pinagawa natin. So yan, nalagyan na natin ng cable tie dito pansamantala. Hindi ko pa isisilan to kasi ino-observe ko pa kung tama yung pinagkabit natin. Nalalaman nyo naman pagka gumagana to, umiinit. Pag nagdi-discharge at nag-charge, dapat umiinit yung battery. Kasi doon yung malalaman kung working good. Okay? So yan. So time check tayo. Anong oras na? 10:22. So alas 10 ng umaga. Tingnan natin kung hanggang ilang oras to. Kasi yung dati, yung maliit na battery niya, nasa 4 hours. Na-check natin ngayon. Okay? Para ma-observe natin. Yan ang purpose nito para malaman natin kung hanggang ilang oras yung kaya niya na pailawin tong LED light natin sa battery na bago. Pero baka hindi pa na total charge o fully charge yung malaking battery. Pero tignan pa rin natin, okay? So sa mga gustong gayahin niya, sundan nyo lang process. Ingat po kayo sa pag-deliver. Dito sa HPT, dalawa lang pamili ng DIY, do it yourself, pag i-spray to set. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. At kung gusto mo itong video, i-share mo ito para makatulong sa iba. Ayan, maraming salamat. Pagkatulong with the Glory, Bertams, signing off.